Welcome to Bali! Ito yung in-order ko, belly skewer. Ang bango. Mainit ka? 100,000. Welcome to my crib. We have a private pool. Hi guys! Welcome back to our vlog. Another gala na naman for today's video. This is just part 1 of the series. Hindi ko sure kung ilan maging series, pero welcome namin kayo later sa Bali, Indonesia. So, first time namin pupunta doon and first time din namin gagala with friends. Mga content creators din sila. So, mamimit nyo sila in a few clips from now. So, kakagaling lang namin actually sa Marhaba. But before that, parang ito yung pinaka mabilis nating Check-in. check-in. Ano oras tayo dumating? 11:57 PM kasi red eye flight tayo ngayon. Red eye flight. Oh, so kung medyo low energy, pagpasensyahan nyo na kasi inaantok talaga kami. Madaling araw na guys. So yun, 11 minutes lang from pagdating namin to check-in ng mag-drop ng baggage and then immigration. Tapos agad. Tapos yun, dumiretso na kami dito sa Marhaba. May access ako plus 1 person. Ang ginamit ko is BPI Visa Signature. Yes. Tama, yun. Signature So, yun. visa. BPI Signature Visa, yun. Plus 1 companion. Kaya doon kami nagstay ng siguro 1 hour lang. Pero umalis na kami agad kasi pupunta kami sa mga friends nating kasama. So, mamimit niyo sila mamaya. Dagdag ko lang ha. Kasi nababasa ko yung Metrobank World na credit card is kasama daw sa Marhaba Launch Terminal 3. Unfortunately, hindi po. Yeah, additional info. So, double check nyo na lang before you go here. Yes. So, okay, see you later! Gago tong mga to. Kami yung na-prank. Sila yung hinahanap namin. Kami pala yung makikita nila from afar, mga gago. Welcome to Bali! Guys. Dito na kami ngayon. It's our first time here. So, mabilis lang ng mga processes at especially ang ganda ng airport nila. So, ngayon, naka-withdraw na kami. Magkano yung exchange? Kung pupunta kayo dito, huwag na kayo mag-money changer. Gamitin nyo yung GCash Visa nyo. Ito. May blue nito kasi ito clock to eh. So, may blue, pwede rin yun. Halos walang fees. Yung conversion niya kung anong makikita nyo sa Google, yun din yung fees na makikita nyo na ibabawas. Which is parang piso yata. Parang piso lang mga gastos nyo, di ba? Eh di mag-withdraw ka na lang, di ba? Doon kami nag-withdraw sa BNI na bank. Sa Bini, para din nyo makalimutan. BNI. Bini. Kulay orange. Salamin. So ngayon, bakit ba tayo dito? May binibili lang yata. Tapos, meron kaming airport transfer via Diane's Little Adventures. Thank you so much. So, ayun. Hinihintay na yata kami nung driver. Then, after that, diretso na kami sa aming homestay. Ubud sa homestay. So, check natin yung later. Papakita ko din sa inyo yung room, lahat doon. Na nabook namin sa Agoda. Use my code for discount. Sa Agoda talaga. Pero pwede nyo rin siya mabook sa Klook. May discount code din kami. Makikita nyo yan sa screen. Instant millionaire dito sa Bali pagdating nyo, guys. Magpakilala ka, sino ka ba? Hi, I'm Diane's Little Adventures. Twinning kami ni Jamimoy. Bakit mo pinapampaypay yung pera? Tinatago ko na eh. Si TMD Agoda. Sino si TMD? Yan mga kasama natin for today's video. Mga magugulong tao. Nandito na yung driver ng aming car or chartered, hindi pala. Ano yun? Airport transfer via Klook. So, ayun siya. Ano yun? Ano nga ulit yung thank you sa Indonesia? Terima kasih. Di ko alam kung paano yung tono, pero sinerch namin. Siyempre, pag binasa natin, like, terima kasih. Pero may tono siya eh. Terima kasih. Terima kasih. Parang yung pataas na gano'n. Search natin ulit. So yeah, papunta na tayo dun sa ating kotse. Pakita ko sa inyo si Kuya. Yan, naka-orange. Kulok. Sundan natin siya. Tapos hindi pala siya, Takbo yung luggage. Oh no! In fairness, guys, ang presko ng hangin. Oh, Hindi siya malamig hindi rin siya mainit.
pero hindi ka papawisan dun sa hangin. So, nasa labas na kami wala nang aircon dito. But, yun, hindi nakakapawas. Pero maaraw, look. Ito na. Wow, ang laki pala. I think this is 11-seater. 11-seater to, no? Wow! Oopsie! Aray. Wow! Gising na kami. Okay, nandito na tayo guys sa Ubud Sawa Homestay dito sa Ubud. At ang ganda ng paligid. Very green and mapresko yung hangin. Tapos, dito tayo ngayon sa restaurant sa harap mismo nung Ubud Sawa Homestay. And ang nagpapa-run nito is yung may-ari din yata mismo. Sila din, di ba? Kasi family-owned tong homestay. So, dito na rin kami kakain, then pahinga ng konti kasi mamaya pa yung check-in namin. Ano to? Thai restaurant, pero may Indonesian food din. So, syempre, since sa Indonesia tayo, ang in-order namin is Indonesian food, yung mga nasi goreng, Mie goreng. mie goreng, ganyan. Pero umorder ka ng somtam. Siyempre, nakakamiss yung somtam ng Thailand. Yeah. They gave us coffee, drinks pala. May choice of coffee and tea. So mamaya, magro-room tour tayo. Pero bago yan, i-share ko lang. Medyo mahirap pumunta dito. Oo. Pero as of now, ang ganda kasi yung lugar, presko. Tapos makikita mo na agad yung rice terraces ng Tenggalalang daw ba? Tegalalang. Tegalalang. Yun. Oo. Pero medyo mahirap ng puntahan. So, zigzag, tapos paakyat. Pero may Grab naman. So, at saka mga naka-chartered car nga pala kami sa mga next days while we're staying here. Kaya hindi naman mahihirapan. So, share din namin sa inyo where we book, mga pupuntahan namin tomorrow. Kaya stay tuned. Pero for today, dahil kakarating nga lang namin at puyat pa, syempre, dito muna tayo sa homestay. Papakita rin namin sa inyo yung rooms, pati yung paligid. And baka mag-dinner din kami sa labas. At we will check kung aabot ba talaga ang Grab. Oo nga. Malalaman natin mamaya. At papakita rin namin sa inyo ang food. Eto na. Thank you. Ang tin ng noodles niyo, parang yung kinakain ko sa instant noodles. Tatakimasu! Parang may goreng na upgraded. Kung ano yung natitikman namin doon sa instant noodles na may goreng na nabibili sa grocery or pinapadala sa amin sa galing Brunei. Ganun siya, upgraded yung lasa. Talagang ganun siya. Sarap. Sweet, savory, salty. Tapos fresh yung toge. Sarap kahit egg lang yung pinaka-protein natin. Antok na ako. Mag-check-in pa lang kami dito sa aming private villa. Yes, naka-private villa kami. Halos nakakatulog na ako dun kanina sa upuan. Pero ito yung daanan, guys. Tingnan nyo. Ganda, di ba? At saka ang presko-presko ng hangin. Okay, guys. Naka-check-in na kami at magro-room tour na tayo. So, umpisahan natin dito sa pagpasok pa lang dito sa ating parang mini gate or pinto. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda, shucks. We have a private pool. Kasi dito tayo sa villa ngayon. Kaya meron tayong private pool. And actually, dalawa lang yung villa na available dito sa homestay na to. The rest are bungalows ata. Tapos shared swimming pool. So, dahil nakuha namin yung isang villa, at yung isang villa ay nandun sa kabila, kapitbahay natin sila, Dayan Little Adventure. Meron din silang mini pool like this. Private mini pool. Diba? Umpisa pa lang yan. So, let's go. Para may sariling kabuhay. Ganda. Wow! So, ito yung itsura ng villa mismo. Up and down siya. Hello! So, dito yung room. Banda dito. Siyempre, papasok tayo dyan mamaya. Dito naman sa baba is merong lounge area. Pwede magpahinga dyan, ganyan. Mini dining table for two, tsaka kitchen dito sa kabila.
Welcome to my crib. And then, papakita ko sa inyo yung comfort room natin na merong... Are you ready? Tada! May bathtub na malaki. Diba? Tapos yung tiles, look oh, super stylish. Tapos meron ditong table, lalagyan ng gamit. No? May matutuwa ka dito. May blower! May blower. Pwede tayong magpatuyo ng buhok. Tapos ayun nga, laki ng bathtub. Magana ba yan? Malamig. Umagan. Malamig pa. Iinit yan mamaya kasi may ano siya, ayun, no? May heater. May hiti, ang laki. Okay. Tapos dito may sink. Ito yung sink natin sa harap. Okay. Akyat na tayo. Parang may shrine. Ay, parang shrine. Mini shrine na. Okay. So, ito, ang hagdanan natin paakyat ng ating room. Medyo matarik yung hagdanan, kaya dahan-dahan sa pag-akyat. Kaya pala si Kuya yung nag-akyat ng luggage namin na mabigat kasi baka pag kami, dahil hindi sanay, baka malaglag pa, di ba? So, dito sa second floor, merong balcony. Kasi ito yung view natin. Maganda sa Yan. personal. Rice field. Sobrang fresh ng air, guys. And then, meron ditong another, parang pwedeng mag-lounge dito. Mga, sofa. Puupo ka lang dyan, tapos pwede tayo magkwentuhan dito, kumain, mag-inom, whatever you want to do. Tapos ito yung view from our balcony. Parang ang sarap na mag-pool. Parang malalim yung pool. Hindi. Mukha lang. Now, let's go to our room. Pasok na tayo sa ating room para magalaw na rin namin yung gamit namin kasi hindi namin mabuksan dahil magiging magulo na siya. So, ito yung room with queen size bed. Tapos meron siyang, pwede natin itong tanggalin later para for mosquitoes, di ba? Para hindi tayo lamukin or whatsoever. Tsaka ang ganda rin, di ba? Ang ganda ng pa-effect na ganun. Ito yung interior. Meron ditong cabinet. May hanger na yan. May hanger sa loob. Okay. Ito yung pintuan. Wait lang. Okay. Tapos, meron pa tayong maraming window dito na malalaki, kaya ang liwanag. At pwede siyang buksan. Okay na. Pero wag na. Nakakatakot, baka malaglag pa tayo. Oo nga. Meron ditong lamp. Tapos, we have 4 na unan at saka 2 cushion. So, malaki naman yung bed, no? Malaki, pati yung room mismo malaki. Yeah, even the room. And syempre, merong aircon. Please lang. Pag walang aircon, I don't want ang init. Basically, yun lang yung room. Simple lang yung room. Pero alam niyo yun, iba yung vibes. Talagang Bali vibes. If you know what I mean. Makikita niyo naman, di ba? Kakaiba sa mga usual naming pinagsistayan, lalo na sa Japan. Kasi sa Japan, super cramped up ng mga hotels na pinagsistayan namin doon. Kasi nga, ano doon eh. Ganun doon eh. Yun yung normal doon eh. So, sa Bali iba. It's, uso dito yung mga villa like this. Tapos, hindi sila ganun kamahalan. And magkano natin na-book to? If I'm not mistaken, 2.5 per night na siya. Dahil medyo nadagdagan pa dahil sa pay later ng Agoda. Pero it's better kasi if ever na mag-change ka ng mind, pwede kang mag-cancel anytime, di ba? Before that cancellation date. Which is, yung cancellation date nito is a night before ng Trip stay mismo. natin. Oh, Di okay. ba? So, kung hindi pala tayo natuloy kahapon, pwedeng fully refundable pa siya or cancelable. Okay. So, yun. Na-book namin siya sa Agoda on sale, kaya siya ganun. So, ang regular price niya is a bit medyo mahal, pero hindi pa rin siya ganun kamahal para sa akin. Considering na ganitong kaganda at kalaki yung room, tapos may private pool tayo sa baba. Yun yung para sa akin na, yung pinaka-highlight nito. Kasi first time kong makastay sa merong private room. Sa merong private swimming pool. 'Di ba? Yes. Parang hindi usual sa atin yun eh. At saka guys, this is a homestay. So, villa. Hindi pala hotel yung tawag dito. It's Ubud Sawa Homestay. Homestay.
disclaimer lang, syempre yung iba dyan nag-Airbnb. So, you will treat this is parang Airbnb, not a 5-star hotel. Yes. Baka kasi nag-expect ko, dapat yung mga sheets so very beautiful whatsoever. Hindi Dapat ganon. yung, baka in-expect nyo na parang hotel feels na yung 5-star hotel din yung treatment ng hindi, homestay siya eh. So parang nag-Airbnb kayo pero in a very mas upgraded sa Airbnb. Oo. Para siya Kasi para siya nasa gitna ng Airbnb at hotel. Parang ganon. kompleto naman yung toiletries. Like, binigyan kami ng toothbrush, may sabon naman doon, tapos may water, shampoo. may shampoo. Kompleto May naman. Slippers. Sleepers. May towel. Yeah, di ba kompleto naman like parang sa hotel. Yun nga lang yung services parang nakikistay ka sa bahay nung may-ari. Ganun yung pakiramdam. Kasi katulad kanina, medyo natagalan kami sa pag-check-in kasi Sunday kasi ngayon. So we're thinking baka may mga naka-rest day. So natagalan maglinis dahil ang check-out is 12 noon. So siguro natagalan silang maglinis. As konti lang sila ngayon. Kaya medyo na-late kami ng check-in mga 15 minutes. 15 minutes lang naman. Pero syempre, ang alam ko dito sa Bali, or particularly sa Indonesia, hindi naman sila mahigpit sa check-in if available na. So right now kasi baka hindi available. Kaya, ayun, nilinis pa talaga. Tapos, in terms of service naman, yun, dinala yung mga luggage namin. Oo, binitbit nila. Kasi nga, matarik yung daan. Pakita ko sa B-roll yun na hindi kayo pwede magmadali maglakad doon. Pababa dito sa villa. Sa private villa. Kasi nga matarik. Medyo malayo siya sa pinaka-entrance. Pero, solo nyo. Oo. Solo. So, ano talaga siya? Super nature trip ito. Nakita niyo naman yung labas. Rice field. Tapos pagdating dito, ang daming plants. Pati yung daanan, daming plants. And then, ayun, ano to, parang secluded. Hindi as in, wala kami yata ibang nakasalubong kanina going here. So talagang super duper chill nature trip. So expect that dito sa Bali. Tapos expect nyo rin na marami tayong food na itatry and expect nyo rin na marami kayong makikitang ibang content creator na friends namin sa vlog na to. Kasi syempre sisingit-singit natin sila, di ba? At malamang sisingit din kami sa mga vlogs nila dahil syempre gumagawa din yun. So alam mo yun, it's going to be a very fun trip. I swear. Kasi first time namin to sa Bali, Indonesia. And first time din namin magkaroon ng Ganitong kalaki. kalaking room, yes. Tapos first time din namin mag-travel with content creator friends. So come along guys. Marami pa kayong makukuha tips sa amin pati sa kanila. Kaya follow. Okay? So, nandito kami ngayon sa May Maluwarong. May maluwarong. So, kasama namin yung mga vlogger friends. Wow. Ang order natin ay... I'll just have salad. Ang in-order... Wow! Charot! Pork belly skewers and smoked pork belly. Kasi, crave kami ng pork ngayon dahil kanina panay carbs yung kinain namin eh. Nasi goreng tsaka mi goreng. So, walang protein, diba? So, yun yung kainin natin ngayon. At magkano yung conversion nito? Paki-convert na, sir. Sige po. 85,000. Sa akin ay 300 pesos. 300 pesos. Meal na yun marami siya. Isa naman, 300 Isa is 330 pesos. What? One gado-gado and one orange pandan. One smoked pork belly. One pineapple juice. Pineapple juice. Ito yung in-order ko, belly skewer. This is also belly skewer kay Mo. Tapos mga satay, chicken satay. And mga skewers din dito. 30 lang kami. Kakain na tayo sa Bali. Itadakimasu. Ganda ng plating nila. At saka parang nasa 300 something lang per plate. Ang dami. Ang dami. Kompleto. May gulay, may rice, may pork, may ulam, ganyan. Ito yung smoked pork belly Parang chinap-chop tapos binalot sa dahon ng saging ba yan or something. Ito naman yung skewer na pork belly. Ang bango. Let's try
kain. Mainit pa. In fairness. Kahit na nag-picture-picture pa kami before eating. Sarap. Parang kinamatisan na pork belly. Ito naman, ano siya? Hindi naman siya hindi siya super lambot. Hindi naman siya super tigas. Kaya namang mayain. Kakaiba to. Ay, masarap siya kahit walang sasawan. Hindi ko pa tinatry yung sasawan. Kakaiba to. Yung parang atsara nila. Parang onion yata. Tikman mo. Magugulat ka. May onion eh. Onion to. Ano? Coconut. Di ba? Gata. Ang ganon. Hindi ko siya masyadong bet. Try naman natin sa may sasawan. Manamis-namis. Sasawan. Titignan ko kayo tayong lahat. Lahat tayo nag-vlog. Pakita namin sila sa iyo. Ito naman. Oo ah. Ano to? Gulay. Bean sprouts ba to? Masitaw at toge. Very Tagalog. Oh, may umorder ng nasi goreng. Yun yung kinain natin kaninang lunch. Ito yung side dish nila na gulay. Fresh. Uy, ang sarap. Pero masarap yung silver. Medyo ang pagkakagrill lang nila is medyo parang medyo sinuno. Kasi may kita mo rin. Try mo. Tikman natin yung in-order ni John na pork belly. Tapos may parang mga, ano ba to? Gulay? May kamatis. Ito siya. May asim, may alat. Kasi may kamatis. Parang niluto kasi siya dyan sa loob. Parang steam. Parang ganun steam. Hindi siya parang grilled type. So, ang itsura niya is nakabalot siya sa banana leaves. Yan ang grilled. Mas bet ko yung grilled. Ito. Yung akin. Oo, masarap nga yun sa'yo. Peanut sauce. Masarap naman. Kaso, hindi ako mahilig doon sa may mga maaromang. Parang may mga amoy. Ano ko may flower? May flower ba? Diba mo? Nalalasahan ko yun sa Thailand eh. Lemongrass? Parang may lemongrass. Lemongrass nga to. Ayun, ayaw ka na din. So, kaya hindi ko siya bet. Ito yung aming bill, guys. 272,550. Hindi yan pesos ha. Kasi kung pesos yan, magwawala tayo, di ba? So, paki-compute nga po, sir. Magkano po siya? So, that is around 940. 950 pesos. 950 pesos ang total nung kinain namin kanina. O, di ba? Not bad. Magbabayad na. So, nakakalito yung conversion ng pera. Kailangan namin lagi mag-check. Milyonaryo dito. Oo. Kailangan namin lagi mag-check nung conversion kasi ang hirap i-compute. Pakita mo yung pera. So, 100,000. Hindi 100 pesos. 100,000. Nakabalik na kami sa aming villa. Private villa. Ayan o. So, ganito. Medyo madilim nga lang. So, good night guys. Bukas may pa tayong gagawin. May chartered car tayo bukas. Tapos may mga iti-check tayong ibang lugar at mga kakaining bago dito sa Bali, Indonesia. Kaya follow along. See you. Good night. Good night!